You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Ayan, sige po, let us all stand as we give reverence for the reading of the Word of God. Please open your Bible to Hebrews 3 verses 1 to 11. Yan, sabay-sabay po nating basahin. Therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling, consider Jesus the apostle and the high priest of our confession, who was faithful to him who appointed him, just as Moses also was faithful in all God's house. For Jesus have been counted worthy of more glory than Moses, as much more glory as the builder of the house has more honor than the house itself. For every house is built by someone, but the builder of all things is God. Now Moses was faithful in all God's house as a servant to testify to the things that were to be spoken later, but Christ is faithful over God's house as a son. And we are his house if indeed we hold fast our confidence and our boasting in our hope. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years. Therefore, I was provoked with the generation and said, they always go astray in their heart. They have not known my ways. As I soar in my wrath, they shall not enter my rest. Let's all pray. Lord, maraming salamat, God, for the reading of your word. Lord, ang panalangin po namin, God, ay patuloy ka na mangusap, God, sa bawat isa sa amin. Lord, hayaan mo po, Panginoon, yung salita mo, yung patuloy na tumimo, God, sa puso ng bawat isa sa amin. Lord, kung may mga ninanais kang itama sa buhay namin, Lord, bigyan mo kami ng pananampalataya, God, na makinig at sumunod sa iyo. Lord, thank you, God. May you bless us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Sige, bago po tayo magsiupo, pwede mo bang itian muna yung katabi mo? Ayan, so again po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. So, kung first time po kayo na umattend po dito, welcome po sa ating 4 p.m. service. So, my name is Paulo. So, I'm one of the pastors in Victory, Bulacan. So, I am currently, along with my wife, yung pinakamaganda pong na nagsalita po kanina dito. So, yan po yung wife ko po. So, we are currently pastoring at our church in Bustos. So, kung may mga kaibigan po kayo, may mga kamag-anak, or even yung kaaway mo, sige, papuntahin mo na po sa Bustos dahil po, doon po ay sinisimulan po natin yung i-advance yung kingdom po ni Lord sa municipality of Bustos. And grabe po, no, by the end of September, lilipat na po tayo sa pinakamalaking location. Okay, so kung may ano po kayo, may mga kakilala po kayo, or ikaw taga Bustos ka, ayan, baka ito na yung moment na tinatawag ka ni Lord, okay, to go there. So and also, I just want to thank Pastor Lloyd for the privilege and the opportunity that he has given me to preach the Word of God. So who among you here na-appreciate niyo po si Pastor Lloyd? Ayan, so I believe no, lahat po tayo ay sobra po nating na-appreciate yung leadership ni Pastor Lloyd, and grabe lang po talaga on how he empower us to do the ministry alongside with him. So yun po, so pwede mo bang sabihin sa katabi mo, salamat at dumating ka? Grabe po, nasabi po nila, meron pong mga 2 reasons. Okay, may 2 reasons po kung bakit daw po hindi lumalabas ang mga tao sa bahay. Una ay kapag bumabagyo o umuulan. Okay, masarap matulog. Tama po ba? Di ba? Masarap na pagising mo, may champurado, may sopas, may lugaw. Tapos manonood ka lang, mag-chill ka lang, magne-Netflix ka. Tapos yung pangalawang reason daw po na hindi lumalabas yung mga tao ay may laban si Pacquiao. Ayan, so kaya pwede mo bang pasalamatan yung katabi mo kasi kahit na umuulan at may laban si Pacquiao, kasama mo yan na nag-worship kay God. So yun po, so pag tinignan po natin, no, tayo po bilang isang simbahan po ay wala po talagang nakakapigil sa atin to worship God. And we really want to glorify the name of Jesus Christ na kahit na anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, tayo po ay patuloy na magsasama-sama. Okay, napapurihan po ang ating
Panginoon. So yun po, so ngayon linggo po natin ay nasa serye pa rin po tayo na pinamagatan pong Jesus Greater. So pag tinignan po natin, ito po ay ikatlong linggo na pinag-uusapan po natin tong serye na ito. And I believe na yung bawat isa sa atin ay mas nakikita natin kung sino ba ang Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa sa atin. So sa loob po ng 12 linggo, ito po yung pag-uusapan po natin. Nang panalangin ko ay yung bawat isa sa atin ay mas higit po nating makilala kung sino po ang ating Panginoon. So yung titingnan po natin dito ay yung book ng Hebrews. So ibig sabihin, for 12 weeks, aaralin po natin itong book of Hebrews. And titingnan po natin kung paano po ba pinapakilala ng writer dito kung sino si Jesus Christ. And you know what? Yung book of Hebrews po, ito po ay isang magandang paalala sa mga Hudyo na mananampalataya during that time. Dahil yung mga tao during that time, yung mga Jewish Christian during that time, ay nakaka-experience sila ng pressure. So, sino po sa inyo dito ay nakaka-experience ka ng pressure? Okay, na yung sitwasyon po nila, is nakaka-experience sila ng pressure. Na nahihirapan sila na yung mga bagay na mayroon sa kanila ay nawawala. Tapos, nape-persecute pa sila. Na naniniwala naman sila sa Panginoong Jesucristo. Ngayong pananampalataya nila ay nasa Diyos, pero sila po ay nape-persecute, kinakancel ng lipunan dahil doon sa mga bagay po na pinaniniwalaan nila. So kaya nandun sa kanila yung tukso na bumalik na lang. Na bumalik na lang sa nakaugalian nila, na bumalik na lang sa mga bagay na dati nilang ginagawa, at balikan na lang yung mga dati nilang pinaniniwalaan. So imaginein po natin na yung konteksto po nila ay lumaki po sila na ito yung mga nakaugalian po nila. Nakaugalian nila na sumdin yung mga bagay, yung kautusan ni Moses, yung pagtingin po nila, yung mataas na pagtingin nila sa mga propeta, sa mga anghel. Tapos all of a sudden, ay sasabihin po sa kanila na si Jesus lang sapat na. So parang for them, parang sobrang nahihirapan at naguguluhan sila. Sabi na, talaga ba? Na parang growing up, ito yung mga bagay na alam namin, na sinusunod namin, na ginagawa namin. And ngayon, the writer of the Hebrews is telling the people na si Jesus lang ay sapat na. Sapat na para panghawakan nila. Na pag tiningnan po natin sa reality ng buhay natin, kapag ka po tayo ay nahihirapan, kapag ka po tayo ay hindi natin maunawaan ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, ang usual na response natin ay bumalik na lang sa kung ano yung nakaugalian nating ginagawa. Na parang di ba naging Kristiyano ka, sinabi sa'yo ng victory group leader mo na, you know what, Jesus Christ died for you, He rose from the dead because He loved you, and He redeemed you, He restored you. And then nung ikaw naman, sinurrender mo yung life mo kay Jesus Christ, tapos unti-unti, nahihirapan ka. Na unti-unti, parang nawawala yung mga, na hindi nagiging masaya, feeling mo hindi nagiging masaya yung buhay mo. And minsan, naiisip natin, kapag ganito yung sitwasyon natin, boring pa lang maging Kristiyano. Hindi na lang ako maniniwala dito, ayoko na lang na ito yung paniniwalahan ko. Kasi ang pagiging Kristiyano, isang Kristiyano pala, ay kakakibat nito ay paghihirap. So that's why yung mga Jewish Christians, ito po yung naging response nila. Dahil they were being pressured, na nawawala na yung mga bagay na pinaghirapan nila, na persecute pa sila ng mga tao sa paligid nila, they are thinking to go back. To go back doon sa mga usual nilang ginagawa. But the writer of this epistle encouraged the believers not to look back. Na hindi na po nila kinakailangan na to give up, na don't look back because Jesus is greater. Na pag tinignan po natin sa mundo po natin, punong-puno po ng ingay. Punong-puno ng tukso, punong-puno ng pressure. We're all tempted to trade Jesus sa mga bagay po na mayroon sa buhay natin. Na di ba may mga moment na parang pwede na ite-trade natin si Jesus sa trabaho natin, sa relasyon natin, sa mga bagay na mayroon tayo. But we're living in a world that we are all tempted to trade Jesus Christ. But you know what? Let me just encourage all of us. Just like how the writer of this book
encourage all of us na wala pong mas hihigit sa ating Panginoong Hesukristo. Na wala pong mas hihigit sa Diyos. Na kahit na gaano man po natin nakitang ka-valuable yung trabaho mo, kaganda yung yung mga ari-arian na mayroon ka, pero hindi po nito mahihigitan ang Panginoong Hesukristo sa buhay po natin. So kaya po ngayon pong linggo po na ito, maganda po na nasusundan po natin yung serye po na ito na ang pag-uusapan po natin ay Jesus Christ is better than Moses. So I believe na lahat po tayo ay kilala natin si Moses. Tama po ba? Si Moses siya po yung nag-build ng napakalaking ark. Tapos si Moses po, siya po yung hinang po niya yung sarili niya sa tree. Tama po? Na si Moses po, I believe na lahat po tayo, we're more than familiar na si Moses ay mayroon po siyang malaking parte na ginampanan po sa Old Testament. Na kung saan po ay tinulungan, he led the Israelites to go out from the land of slavery. So imaginein po natin na yung sitwasyon ng mga Israelita before, for 400 years, sila po ay alipin. For 400 years po, sila po ay naging sunod-sunuran lamang po. And that's why si Moses po ay siya po ay ginamit ng Panginoon. Ginamit siya ng Panginoon para maging instrumento, para ma-deliver yung mga Israelites from the land of slavery. So kung may isa man pong tao sa kasaysayan ng Israel na pinaka-nirerespeto, ito po ay si Moses. Dahil again, ginamit siya. Ginamit siya na palayain ng Israel mula sa 400 years na pag-aalipin. Siya din po yung tumanggap ng utos po ng Panginoon sa bundok ng Sinai. Na nagkaroon siya ng first direct revelation ng Panginoon sa Israel. Siya din ang naging tagapamagitan. At the same time, siya po ang kinikilala ng Israel bilang pinakamalapit sa Diyos. Because he spoke to God face to face. So meaning to say, dahil si Moses po, ito po yung katayuan niya, siya po ay tinitingala. Siya po ay kinikilala ng mga tao. Na may mataas po na respeto, may mataas po na paghanga ang mga tao kay Moses. But yes, Moses was a faithful servant. He's a prophet and a leader raised by God to deliver His people and give them His law. But as great as Moses was, he was only a shadow of the one who come. So ibig sabihin po, si Moses po, ay hindi natin din-discredit ngayon kung ano po yung ginawa ni Moses. But what I'm trying to say here is that si Moses ay ginamit po na instrumento ng Panginoon. Okay, siya po ay ginamit na instrumento ng Panginoon para masalong ipakilala kung sino siya. And si Moses po, he is the foreshadow. Okay, siya po yung isa po sa yung nag-foreshadow po ng kung sino po yung ipaparating o isusugon ng Panginoon. The shadow of the one who come, and that is Jesus Christ, who is the perfect deliverer, the final word, and the Son over God's house. Sa Hebrews 3 po, sinasabi po dito ng writer that yes, Moses was great, but Jesus is greater. And that is the message po na titignan po natin sa araw na ito. Kasi kadalasan, pag tinignan po natin, kung minsan, even in our faith, we settle to what's familiar. Na di ba parang okay na lang dito na ito naman yung nakaugalian ko, ito na lang yung gagawin ko. So a lot of times, we settle on the things that seems to be familiar for all of us, rather than to what's better. We cling to the rules over relationship, to religion over redemption, and sometimes to heroes of the past rather than the living Savior. Kaya pag tiningnan po natin, tayo po as a human being, we're prone to idolatry. Now, we used to idolize a lot of things, a lot of people sa paligid po natin. And it replaces God in our hearts. Na ang mas nag-glorify na pala natin yung leader na tinitingala natin, yung boss mo, tinitingala mo na pala yung asawa mo, yung anak mo, o yung trabaho na mayroon ka, or even the resources na mayroon ka. Kaya kanina maganda sa video na pinakita,
that Jesus Christ is greater than relationship, He's greater than career, He's greater than finances, He's greater than everything. Na ito po yung mahalaga po na ma-remind po yung bawat isa sa atin. That we anchor our faith to our living Savior. To the one who will never fail us. So the question to us is, why is Jesus better than Moses? So una po is, Jesus is the builder and not just part of the house. So ito po yung yung sana po yung makita, yung patuloy na makita ng bawat isa sa atin. That Jesus Christ is the builder of the house. Na hindi lang po sa parte. Na hindi lang po natin sa makita na may portion lang na, ay, kay Jesus to. May Jesus period dito sa stage, siguro kay Jesus. Ito lang yung spot na for Jesus. But you know what? We have to be reminded that Jesus Christ, He is the builder of the church. And when we look at it, na si Moses po, he was indeed faithful. And hindi po natin yun madedenay. Na nakita po natin kung papaano po sa sumunod sa Panginoon, kung lahat yung mga utos ng Panginoon ay sinunod niya, even makita niya na parang it's challenging for him to do it, pero patuloy po niyang ginagawa. And he was chosen by God to deliver the Israel, to receive the law and to lead God's people through the wilderness. Pero si Jesus Christ po, pag tiningnan po natin that yes, parang grabe si Moses, sobrang faithful niya, ang galing-galing niya, and he is a faithful part of the house of God. Pero pag tiningnan po natin si Jesus Christ, when we compared Him to Jesus Christ, si Jesus Christ po, siya po ang gumawa ng bahay. Meaning to say, He is the builder of the house. He is the builder of the church. He is the center of the church. He is not merely part of the story, but He is the source, the builder, and the fulfillment of the story. So kaya ito po yung maganda po na makita po ng bawat isa sa atin. Na si Moses, he is only the foreshadow of what is about to come. But Jesus Christ, He is the fulfillment of the promise of God. Okay, isa po yung kasagutan po ng ipinangako po ng Panginoon. He is not just another prophet or a servant, but He is the eternal Son of God through whom all things were made. So in Jewish understanding, the house of God was more than just a building. So meaning to say, kapag po sinabi natin na house of God, it means God's people. It means there's God's presence and there's also God's purpose. And Moses helped establish the nation of Israel under the Old Covenant. But in Hebrews 3, it shows that Moses was a faithful servant in God's house. However, Jesus is the Son over the house, the one who brings better covenant written on the tablets of the stone, but on the not on the tablet of the stone, but on the heart of His people. Ngayon, pag tiningnan po natin, di ba, dito po yung sobrang ma-appreciate po ng bawat isa sa atin. Sometimes, parang we underestimate kung sino po ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kasi we're just thinking that He is just a human being na namatay. And sometimes, doon lang tayo nag-stop na namatay lang si Jesus Christ. And we only see Him na parang defeated siya. But when we look at the story of resurrection, that gives all of us hope. That our faith is not futile. Na yung pananampalataya po natin na hindi lang po sa kwento, hindi lang po sa gawa-gawa lang, pero dahil nabuhay si Kristo mula sa kamatayan, na yung pinaniniwalaan po natin ay totoo. And Moses may serve the house faithfully. Nakita po natin kung gaano katapat si Moses na naglingkod sa Panginoon. But Jesus, He designed it, He built, and He owns the house. So sana po na po natin na ito po yung patuloy na yakapin at panghawakan ng bawat isa sa atin. May all of us be reminded that God is really inviting all of us to turn our eyes away from what is familiar.
Nababalikan lang natin na hindi, ito lang yung mga bagay na susundin ko, ito yung mga bagay na gagawin ko. Ipapattern ko na lang yung mga bagay na ginagawa ko dun sa law na ginawa ni Moses kasi parang iyon madali. Iyon hindi komplikado. But you know what? God is inviting all of us to turn our eyes away from what is familiar. Whether it's Moses, its religious system, or man-made structures. But to behold Jesus, the radiant glory of God, and the builder of His house, only He deserves the highest praises. Na kaya pag tinignan natin, sinimulan natin yung serye na ito, nang pinag-uusapan natin what makes Jesus better. Na isa po talaga yung yung radiance of the glory of God. So yung nakikita po talaga sa Kanya because He is God. He is the creator of everything and even He is the heir of all creation. So meaning to say, nothing can beat Him. Okay, na wala pong kahit ano man ang makakahigit sa Kanya. Because again, Jesus is the Son. He is the Son and He is not just a servant. That He is the Son of God. And He is not just a servant. Kaya sinabi po sa verse 5, now Moses was faithful in all God's house as a servant to testify to the things that were to be spoken later. But Christ is faithful over God's house as a Son. And we are His house if indeed we hold fast our confidence and our boasting in our hope. So pag tiningnan po natin dito, Hebrews intentionally draws profound contrast between Moses Moses the servant and Jesus the Son. Pag tiningnan po natin, both of them, they're faithful. Okay, na faithful po sila dun si Moses faithful sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya, sa mga command ay binigay ng Panginoon, and even si Jesus Christ, na even to the point of death, naging tapat po siya dun sa pinapagawa po ng kanyang Ama. Both are faithful, but their roles and their relationship to the house of God are different. Na pag tiningnan natin si Moses, maganda yung gampanin na ginagawa niya in the house of God, but he is a servant. Pero po si Jesus Christ, He is the Son of God. So meaning to say, sa Kanya po yung full authority. Okay, na meron po siyang na kapangyarihan po, may control po siya doon sa tahanan po niya. So ibig sabihin, whatever the things that He says, people will follow. Maaring si Moses, sasabihin niya na gawin mo to, ito yung mga bagay na gawin nyo. Tapos dumating yung may-ari ng bahay, sasabihin niya, hindi, ganito ang gawin natin. Di ba mas ang susundin natin yung kung sino yung may-ari ng bahay. Di ba pagka kung tayo po nandoon, sasabihin sa'yo na ikaw yung may-ari ng bahay, tas servant ka. Sasabihin mo, ma'am, kasi parang maganda kasi yung yung painting na yan dito natin sa kabilang pinto ilagay. Pangit, ma'am, yung naiisip mo na dyan yan. Di ba pagka sinabi mo yan sa may-ari ng bahay, sasabihin sa atin, sino ka para pangunahan ako sa desisyon na gagawin ko? Di ba when we say that you are a son or you are a son, meaning you are part of the family. So meaning to say, Jesus is not inside the house as a servant, but over the house as the Son, the heir, the owner, and the full embodiment of God's authority. And He bore all the authority, all the inheritance of the Father. So meaning to say, whatever the things na mayroon po dun sa tahanan po, ito po ay in full control of Jesus Christ. So kaya po dito, maganda po na sinasabi po sa atin dito, na isang magandang pahalala sa bawat isa sa atin, sometimes we tend to idolize people sa buhay natin. Na hindi gagawin ko yung ginagawa niya kasi nakita ko maganda yung buhay niya, sa yung susundan ko, yung yapak niya ang susundin ko. Na kahit na sometimes it compromise our faith, nilalaban pa rin natin. Pinagpipilitan pa rin natin. But you know what? The Lord wanted all of us to be reminded that He is better than anything else.
He is worthy to follow. Na kapag po siya yung sinunod po natin, siya yung sinundan natin, siya yung tiningnan natin, yung boses niya yung pinakinggan natin, sigurado po na papunta tayo sa lugar na kung saan nais ng Panginoon na mag-grow yung bawat isa sa atin. Na pag tiningnan po natin, na kahit naghanuman po tayo, ka-loyal, may loyal po tayo na helper sa bahay natin. Kahit nagano siya ka-faithful, kahit nagano siya katapat, kahit nagano siya kamahal ng pamilya, at kahit nagano siya pinapahalagahan, pero hindi sila yung anak ng may-ari. The son lives with ownership. Hindi lang po responsibilidad yung meron sila. But whatever the things inside of that house, they have full authority. And Moses served. Pag tiningnan po natin si Moses, he served out of calling. But si Jesus Christ, he serves out of identity. Si Moses is serving because I am a servant of God. But si Jesus Christ is serving because I am the Son of God. Na si Moses, he is an uncreated, he is part of the creation. Pero si Jesus Christ, he is an uncreated being. And Jesus doesn't serve in God's house because he has to, but he serves because he is the Son, and the house belongs to him. And you know what even more amazing about this is that we are his house. And we don't belong to Moses. But we don't belong to any religion. But we all belong to Christ. Na sometimes parang ito kasi yung religion, yung pamilya natin, sometimes ito yung niyayakap natin na parte ng identity po natin. Pero sana po more than anything else, that we always see ourselves that we belong to the family of God. That we are part of the family of God. And last thing is Jesus deserves our wholehearted response. It says here in verse 7 to 11, "Therefore, as the Holy Spirit says today, if you hear His voice, do not harden your hearts as it in rebellion on the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years. Therefore I was provoked that generation and said, they always go astray in their hearts, that they have not known my ways, and I swore in my wrath, they shall not enter my rest." So the author of Hebrews shifts from theological explanation to urgent pastoral exhortation, wherein he continued to remind the readers that the sound theology and the timely response na kinakailangan po nilang gawin. In fact, yung writer po, he quoted yung Book of Psalms. Sinabi po dyan na, "Today, if you hear His voice, do not harden your heart." That He recalls kung gaano po ka-faithful po yung Panginoon. Naalam po natin yung istorya po ng mga Israelita. Na nung moment po na sila po ay napalaya na mula sa slavery, sila po ay nililid na ni Moses papunta sa Promised Land. Pero dahil katulad ng mga Israelita, ay matitigas din po ang ulo nila. Ay na parang tayo po, di ba? Ang tigas-tigas ng ulo natin. Marami po tayong mga bagay po na pinaglalaban, that despite of them witnessing yung mighty acts na ginawa ng Panginoon, despite of them na nakita nila kung paano sila tinulungan ng Panginoon na makalaya mula sa lugar ng pang-aalipin, nakita nila kung paano nagpadala ng plagues ang Panginoon para ipaglaban, para maipagtanggol sila, maipakita na siya lamang ang Diyos. Pero yung mga tao po, despite of all these things, they rebel to God. Despite na na-witness naman nila kung ano yung mga milagrong ginawa ng Panginoon, still, yung puso pa rin po nila ay naging rebellious. Naging matigas pa rin yung puso po nila.
na hindi pa rin po nila patuloy na sinunod ang Panginoon. In fact, when they were in the wilderness, they grumbled. Nagrereklamo po sila. They tested God, yung disobedience na meron po sila, ay makikita po natin na si Lord naman nagpo-provide sa kanila ng mga pang-araw-araw na pangangailangan nila, pero still they grumbled. Na nagagalit sila na sinasabi nila kay Moses na kung hindi mo kami, babalik na lang kami sa Egypt kasi doon mukhang okay naman yung buhay namin. Dito hindi namin alam kung may kakainin ba kami. Hindi namin alam kung ano ba mangyayari. Hindi namin alam kung saan ba kami patungo. So sila po gusto na nilang bumalik ulit. From the land of slavery, despite of them witnessing all the miracles na ginawa ng Panginoon, gusto pa rin po nilang bumalik. Na nagre-reklamo pa rin po sila. Na ang dami pa rin po nilang mga bagay po na sinasabi po na alam po natin na resulta po ng rebellion nila sa Panginoon. They grumbled, they tested God. Kaya makikita po natin that at the center of the warning po nito is a deep doctrine to the human heart. Na sinabi po dito that if you hear His voice, do not harden your heart. Na maganda na sinimulan po ito na sinabi na today, if you hear His voice. So meaning to say na hindi po sa kahapon, hindi sa bukas, pero ngayon. Ngayon na naririnig mo ang boses ng Panginoon, naririnig mo ang tinig ng Panginoon, huwag ka nang magmatigas pa. Na huwag ka nang magreklamo pa, na huwag ka nang makipagpalakasan pa sa Panginoon. Na ngayon na naririnig mo ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, you follow His voice. And do not harden your heart. Because when the heart hardens, it becomes unreceptive to God. Na nagiging ano po ito, na nagiging manhid po ito sa salita ng Panginoon. Na parang dahil hindi ka nagiging rebellious yung heart mo, kaya hindi mo marinig, hindi mo malaman kung ano ba yung direksyon ng Panginoon sa'yo. Na kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa'yo, nagiging kalos yung heart natin. Eh nakikita, we are always resistant. Nagre-resist po tayo dun sa will ng Panginoon sa buhay natin. That's why the Holy Spirit says, na sinasabi po, quoting what mentioned in Psalm 95, sinasabi po dyan na today, when you hear His voice, do not harden your heart. Hindi na natin yung pagpapabukas pa, na hindi na, dahil kahapon, narinig mo ang salita ng Panginoon. Na ito po sinasabi dahil ngayon, narinig mo ang salita ng Diyos, ang boses ng Panginoon. Do not harden your heart. You know, a hardened heart doesn't harden like a stone. Hindi po sa nagiging matigas, nagiging bato in just an instant. Parang pag tiningnan po natin, di ba pag naglagay ka ng tubig, gumagawa ka, may ice maker yung ref mo. Grabe, di ba? Medyo social yung ref mo na may ice maker. Na may ice maker yung ref mo, hindi naman sa instantly paglagay mo doon, matigas na agad. Di ba slowly, silently ay nagiging matigas yung yelo sa freezer. So ibig sabihin, ganun din po yung puso natin. Na the more that we disobey God, the more that we rebel to God, the more na hindi ka nagli-listen sa ating Panginoon, nagiging matigas po yung puso natin. Nagiging resistant po tayo dun sa will ng Panginoon sa ating mga buhay. That every time that we ignore God's voice, yung boses ng Panginoon, every time that we justify yung sin natin, every time that we delay yung surrender na sinasabi ng Diyos sa'yo, isurrender mo na yung maling relationship mo, umalis ka na dyan sa trabaho na ginagawa mo kasi yung trabaho na ginagawa mo, nagko-compromise ka, nandadaya ka. Na yung trabaho ginagawa mo, nambababae ka. Na kapag daw po ito po ay hindi natin pinakinggan, patuloy po na nagiging numb yung heart natin. Patuloy po nitong hina-harden yung heart ng bawat isa sa atin. And that's why, hindi po natin malaman kung ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin. So that's why the writer encourages all of us that if we hear His voice,
do not harden our hearts. When we hear the voice of God, may this be a moment of surrender to us. That when we hear the voice of God, na sana po it would always lead us to repentance. That when we hear the Word of God, yung goal po natin is always to trust Him fully. Na hindi po yung kung ano po yung mga bagay na gusto po natin, iyon po yung ating gagawin. You know, let us keep in mind that Moses was a faithful servant in God's house. That he led Israel out of slavery, delivered God's law, interceded for the people. But even under his leadership, many hardened their hearts. Na parang ang galing naman na leader ni Moses. Magaling sa na-leader kasi biruin mo, maraming tao, Israelita ay napalaya niya, natulungan niya na mapalaya mula sa land of Egypt. And in fact, meron siyang face-to-face na encounter sa Panginoon. Na magaling man yung leadership ni Moses, pero many people hardened their hearts. Na marami pa rin po mga Israelita po ang hindi po sumunod sa Panginoon. Marami pa rin po na nagrebelde sa Panginoon. Kaya nung moment na hindi na alam ni Moses yung gagawin, na may certain na pinapagawa sa kanya si God, iba yung ginawa ni Moses. That's why even Moses, he was not able to enter the promised land. Na pag tiningnan po natin, a lot of times, we anchor our faith on the things that would eventually fail us. Sometimes, yakap tayo doon sa yaman na mayroon tayo, hindi natin ma-let go yung maling relasyon na mayroon tayo, hindi natin ma-let go yung negosyo na mayroon ka na nagli-lead naman sa'yo to compromise, na hindi mo ma-honor si God. Sometimes, ito yung pinanghahawakan natin. And sineset aside natin si Jesus Christ sa picture. But you know what? Those things could fail us. But when we trust Jesus, who is greater than anything, He will never fail us. Na hindi po niya bibiguin yung bawat isa po sa atin. Because Jesus is not just a servant of the house, but He is the Son over it. He is not just the deliverer from Egypt, but the Savior from the sin. And that is the Jesus Christ that we worship. He is greater than Moses. That because He will save us, He will just save us from whatever slavery that we have. Pero mas kaya niyang patawarin ang pinakamabigat na kasalanan na mayroon ka. He's greater than Moses because His love for us is unfailing. He's greater than Moses because when Jesus Christ looked at us, He would always look at us with an eye of compassion. That will bring us to restoration. That will lead us to repentance. Kaya ito po yung mas nawa sa atin, na patuloy na mag-encourage sa bawat isa sa atin, na mas matindi po yung authority na mayroon si Jesus Christ. Na mas dakila yung ginawa ni Jesus Christ at mas malalim ang pag-ibig na mayroon siya para sa bawat isa sa atin. Na yung lalim ng pag-ibig na mayroon ang Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin ay hindi kayang pantayan ng anumang mga bagay na mayroon ang mundo. You know, Jesus is not just worthy of our response, He is worthy of our immediate and wholehearted surrender. You know, the danger that exists today, yung somehow ay pagsubok na mayroon po yung bawat isa sa atin. We can attend church, see the provision of God, and hear His word, yet yung puso po natin
ay ano pa rin, rebelde pa rin sa Panginoon. Maaring ngayon po ay tayo ay tinataas natin yung kamay natin, sumaawi tayo ng pasasalamat sa Panginoon, pero pag siniyasat yung tunay na kalagayan ng puso natin, malayo pa rin sa Panginoon. Rebelde pa rin. Na yung panalangin ko po, na yung bawat isa sa atin, let us all decide today, na Lord, handa ako na marinig yung boses mo. Lord, handa ako na ituon ang aking mga mata sa iyo. Lord, handa ako na magtiwala sa iyo at baguhin mo kung ano ang mayroon ng puso ko. Kung yung puso mo ngayon ay puno ng galit, kung yung puso mo ngayon ay puno ng mga kabigatan dahil sa mga kasalanan na nagawa mo, sinasabi sa atin ng Panginoon, pakinggan natin ang kanyang tinig. Because when we listen to the voice of God, we can be released to whatever the things that gives burden to all of us. You know, as we end, Jesus is better than Moses. He is better than Moses not because Moses failed, but because Jesus fulfilled what Moses could only start. Na tinapos po ni Jesus Christ kung ano po yung nasimulan ni Moses. That Jesus is better than Moses not because Moses, that he is unfaithful to God, na hindi dahil hindi po sa tapat sa Panginoon. But Jesus is perfectly faithful. But the real question to us, dahil alam na po natin that si Jesus Christ is fulfilled what Moses could only start, that He is perfectly faithful. Pero yung tanong po sa bawat isa sa atin, do you admire Jesus Christ? Do we admire Jesus Christ? The real question po na kailangan po natin itanong po sa ating mga sarili, will you listen and obey Him today? Na dahil alam mo na si Jesus Christ, He fulfilled everything. Dahil alam natin na si Jesus Christ ay tapat siya kahit na anong mangyari, that even we are faithless, He remained faithful for He cannot disown Himself. But the question to all of us, handa rin ba tayo na makinig at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo? Handa ba tayo nasa lamang po yung pag-alaya ng buhay po natin, nasa lamang po yung tignan, sa lamang po yung patuloy na pakinggan ng bawat isa sa atin. May this be a moment for all of us that we allow the Holy Spirit to search our hearts. Na ano ba talaga yung tunay na laman ng puso natin? Na sino ba? Ano ba yung tunay na nasusunod sa buhay natin? Yung trabaho mo ba? Yung pera mo ba? Yung yaman ba na mayroon ka? Yung relasyon ba na mayroon ka? Kung ito ang nasusunod sa buhay natin, may this be a moment for all of us to reflect, to kneel down before God, to repent before Him. Because Jesus Christ, He is better than those. Kaya kang isantabi ng trabaho mo. Kaya kang iwan ng maling relasyon na mayroon ka. In just a snap of a finger, maaaring mawala agad ang mga bagay na niyayakap mo ngayon. Pero ang Panginoon, sa gitna ng iyong kabiguan, sa gitna ng mga kasalanan na nagagawa mo, sa kabila ng paulit-ulit na pagtakbo mo palayo sa Kanya, hindi siya nagbabago sa'yo. Palagi siyang nariyan sa'yo. Palagi isang handang iparanas ang walang hanggang pagmamahal na mayroon siya para sa iyo. That's why the writer encouraged us to believe that Jesus Christ, He is greater than anything. Dahil ang Panginoon, kailanman ay hindi niya kayang ipagpalit ang bawat isa sa atin sa anumang bagay. Even yung sariling buhay niya, ibinigay niya ng buong buo para sa ating lahat. You know, the challenge to all of us, may all of us decide today to return to the one who is greater than all.
May this be a challenge for all of us today to return to that one who is greater than all. Yung sinasabi po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, huwag ka nang lumingon pa. Umaaring tumakbo ka na, lumayo ka na sa Diyos at hindi mo alam kung paano ka makakabalik, pero sinasabi sa iyo nga ng Diyos sa iyo, come back to me. Come back to me. You know, remember the story of the prodigal son. Hindi po inintay ng tatay na makarating po sa kanya yung anak niya para kanyang yakapin. Sinalubong niya ang kanyang anak para yakapin. You know, that's also what we can experience when we decide to come back to God. Na parang a lot of times, nahihirapan tayo na, Lord, babalik pa ba ako? Lord, paano ko isusurrender yung mga bagay na ito? Pagka sinurrender ko to, wala na akong babalikan. But you know what? When we decide today to listen to Him, to surrender everything to Him, God is more than willing to embrace us. Na ang Panginoon pa po yung sasalubong sa bawat isa sa atin para yakapin yung bawat isa sa atin at sabihin na, anak, pinapatawad na kita. Anak, salamat at bumalik ka. As I invite everyone to stand and worship God, may all of us be reminded that Jesus is better than success, better than routine, better than your past, and better than anything this world could ever offer. And you know what? He is worthy of our full surrender. He is worthy of our full surrender. Hindi bukas. Hindi sa susunod na araw, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan. But He is worthy of your full surrender today. You know what? Today, God is inviting you right now to surrender everything to Him, whatever it is na nagbibigay ng kabigatan sa puso mo. Ano man yung mga bagay na patuloy na nakakapagpalayo sa iyo sa relasyon mo sa Panginoon. May we all decide today to surrender it before God. Pwede po ba nating itaas yung mga kamay po natin as a sign of surrender? Lord, maraming salamat, God, sa araw na ito. Lord, salamat, God, for allowing all of us, God, to be reminded, God, of your place, God, of your position, of your authority, God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, alam mo, God, kung gaano ka-broken yung bawat isa sa amin. Lord, alam mo kung gaano kami karumi. Lord, alam mo kung gaano kapangit, God, yung buhay na mayroon yung bawat isa sa amin dahil sa aming paglayo sa iyo. Pero ngayon, God, sa araw na ito, Lord, we're saying, God, that we surrender, God, all our guilt. Lord, we surrender our fears. Lord, we surrender our shame, God. Whatever the fears, the insecurity, the condemnation, the sins that all of us have na nagawa ng bawat isa sa amin. Lord, we're surrendering it all to you. And Lord, we're saying right now that we're more than willing, God, to trust you. Because, God, you are the builder of this house. You are the faithful Son of God. Lord, salamat po, Panginoon. Because only because of your blood, Lord, ganap naming natanggap ang kalayaan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. And Lord, sa araw na ito, we're saying na handa na kami na muling magtiwala sa iyo. Lord, ano man yung mga bagay na ipipilit ng mundo na ipalit sa posisyon mo sa buhay namin, Lord, kaya namin na ipaglaban ka palagi. Katulad ng kung paano mo ipinaglaban ang bawat isa sa amin. Lord, thank you, God. Lord, salamat sa patuloy na kabutihan mo sa aming mga buhay. And Lord, our response, God, to your goodness and to your faithfulness, God, is to give the highest worship that you deserve. Lord, thank you, God. Let's all worship God.
in you alone, and I will not be shaken. Pwede po ba natin bigyan ng mas malakas na palakpak si God? Lord, maraming salamat po, Panginoon. Lord, wala na kaming iba pang pagkakatiwalaan, kundi Ikaw lamang. Lord, salamat, God, sa kapayapaan na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy, God, na kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lord, salamat kasi, God, hindi na namin kailangan mangamba kung paano ba kami magsisimula. Lord, na ang palagi lang naming babalikan ay kung ano ang napagtagumpayan mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, we will always look back, God, on the victory, God, that you have made on the cross. Lord, that is our identity. That we are the sons and daughters of the living God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. Thank you, God. Bless your people in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.